What's up mga kamamaw? It's Friday today. So mga kamamaw, eto na yung pinakahihintay natin. Matutuloy na yung ating long drive. Pupunta tayo ngayon sa Tyrrell Museum. So ayun mga kamamaw, sa mga bagay na aberya, mga nangyari dati, ayan ngayon matutuloy na. So ngayon masayang masaya ako dahil may papasyal ko na sila misis. Dahil sila misis, first time lang makakalabas at nakalabas naman sila, pero what I mean to say, makakapunta sa Tyrrell Museum tsaka sa Drumheller. So ayan, nakasetup na lahat. Ay, pasensya pala, shoutout pala kay Kuya Lauro tsaka kay JR. Pasensya na hindi ako nakapasok kahapon dahil talaga si Kamamaw ay 2 araw na migraine. So ngayon kahit pa paano medyo okay na yung pakaramdam ko. Actually dapat Saturday kami aalis, kaso nga lang medyo naging okay na yung pakaramdam ko. Sabi ko, para masulit naman yung bakasyon, ang pasyal namin, dapat talaga balikan lang kami. Pero para masulit yung pasyal namin nila misis, ayun, mag-i-stay kami ng 1 night sa Tyrrell Museum. Nagpa-ano na kami sa, ano ba to? Nag-ano na kami sa hotel. Nagpa-book na kami kahapon. Buti naman nakahanap tayo ng spot dahil marami din tayong chinek na hotel. Kaso nga lang halos fully book na, pero nakakuha tayo ng hotel. So, ang hotel na kuha natin, nakalimutan ko. Dahil lang silipin natin. Buti nakabook tayo ng hotel. Kung hindi, kawawa, matutulog kami sa sasakyan. So, sa Super 8 ata tayo. Ayan, sa Super 8. Sa Windham Tree Hills, Alberta. Ayun, so doon tayo mag-i-stay mamaya pagkatapos nating pumasyal sa Tyrrell Museum. So ayun mga kamamot, ako'y magpapa-full tank muna. Let's go! Ayun mga kamamot, daan muna bili kaming kape. Ayan, pakita mo sa kanila kung ilang oras yung biyahe natin. Can I have, ano sa'yo? Coffee, 2 creams, 3 sugars. Can I have coffee, 2 creams, 3 sugar? Medium. Medium, coffee, 2 creams, 3 sugar. Yeah, and then 1 iced coffee frap, large. Is that everything? Yeah, that's everything. That's lahat. Yeah, thank you. Yan, napinakita mo na ba yung ano? Meron tayong 4 hours and 49. So makakapapa kung una nating destination is yung Tyrrell Museum. Kasi yung Tyrrell Museum until 9 o'clock siya. Hanggang 9 o'clock siya nakabukas. Yung ano, yung tawag dito, yung Drumheller kasi, nasan yung bag natin? Yung Drumheller kasi mga kamamaw, parang alas 6 siya. Hello ate. Hi. Ate, hi ka sa vlog ko. Ano ha? Mag-hi ka sa vlog ko. Nagpa-vlog ka? Opo. Uy, ano mo? Kapala kita. Kamamaw vlog ate. Ha? Kamamaw po. Mamaw? Kamamaw. Kamamaw? O, yung asin parang halimaw. Ano, parang buhay Canada po. Ha? Mga buhay Canada, parang ganun. Ay, sure. Nag-interview din ako ate ng mga Pilipino dito eh. Talaga? Opo. Ay, sige ate, mag-hi ka ate. Regular ka ba rito? Oo, Minsan lang. araw-araw mo makikita ate, mahilig ako sa kape. Opo. Opo, araw-araw po kami nabili ni Mrs. bago ano. Tama Sik- yan. Oo. Extra income yan. Salamat po. Sige. Ay sa atin, nakita pa natin Pilipina. So ayun mga kamamaw, malayo-layo itong ano natin eh. Siyempre, hindi mawawala yung kwento-kwentuhan natin mga kamamaw habang makabiyahe, di ba? Thank you. Ayun, McDonald's, baka naman, kahit pang isang araw, ano lang, isang kape lang, okay na yung sponsor. Thank you. Na, let's go!
Ayan na mga kamamaw. Pampatanggalan tok. Tagal-tagal pa natin, 4 hours pa biyahe natin eh. Kagabi kasi nanaginip ako. So nanaginip ako. Ito yung maganda Oo. yan, ha? Nanaginip ako eh, yung napanaginipan ko mga kamamaw. Sumama daw ako sa ex ko. Hindi sumama na ako sa ex ko. Ayun. Nandun na ako sa ano? Nandun na ako sa kanila, sumama na ako, nandun na ako nakapera. Ang ex, ang daming ex. Eh, si ano, syempre yung yun na yun. Eh, nakasumama daw ako. Talagang na-visualize pa mga kamamaw eh. Hindi na-visualize ko talaga na nandun ako. Tapos, parang dumarating pa habang nandun ako, parang yung pakaramdam ko daw mga kamamaw, talagang ano yung matagal yung panaginip eh. Yung ramdam ko daw mga kamamaw na ano, na nandun ako, pero hindi na daw ako masaya. Parang ganon. Parang ganon. Tapos eh, habang nandun ako, iniisip ko tong camera woman. Iniisip ko yung camera woman. Oo. Iniisip ko yung camera woman. Sabi ko parang, hindi ako masaya dito sa pwesto ko. Parang, mas masaya ako dun sa isa. Sabi ko. Oo nga. Ang taga-away tayo. Oo, kinikilig eh. Yun nga yun, sabi parang mas masaya ako dun sa isa. So hinahanap ko. Yung alam mo yung parang in-stuck ka ba doon sa lugar na yun. Pero sabi ko hindi. Parang gusto kong lumipat sa kabila kasi parang kumbaga ba yung buhay mo ba? Parang ganun. Sabi ko mas gusto ko na dito. Kahit nag-aaway kami dalawa. Sabi ko mas gusto ko na dun sa isa kasi kako yung isa parang kahit sabihin mong hindi man perfect relationship, pero ibig sabihin feeling ko mas panatag ang loob ko pag nandun sa kabila. So ayan, naputol yung naputol yung kasi ginising niya ako eh. Sayang, maganda sana yung istorya pa eh. Alam mo bang gising ko sa kanya kanina? Yung pala yun. Tapos ang gising ko pa sa kanya kanina. Oy, alas 9 na. Ano ba balak mo? Kasi ang usapan namin mga kamamaw, 8:30. Papanag-isipan niya. Oo, ikaw eh, pinutol may sayang eh. Nakita mo sana, may happy ending sana eh, nandun eh. Ending pa. Eh, pinutol yung mga kamamaw eh. So, hanggang doon na lang ang istorya. Sabi siguro, yan ang yun sa mga tsaka na sa realidad. Sabi ng mga manonood, ano ba naman pelikula yan eh, ng pinakapangat na ending eh. Pero nandun na sa point eh, lilipat na ako sa kanya eh, kaso nga lang pinutol niya eh, kasalanan niya. Nakakatawa, pero ibig sabihin nung nananaginip ka kasama yung nararamdaman mo. Oo, parang ganon. Yung feelings mo talaga kasama doon, no? Sabi ko. Kasi hindi, di ba minsan nananaginip tayo na parang wala lang, as in plain lang. Nakikita mo lang yung pinapanaginipan mo pero walang Oo. Eh yung random naman yun, pumasok lang yun kasi usual kasi pag nananaginip ka daw kasi kabaliktaran nung madalas na iniisip mo, parang ganon. Yun, wala naman akong iniisip, wala naman akong sa sarili kung parang nag-isip ako ng ganon ba. Hindi, tsaka kasi, ang sinasabi ng iba, sabi ng psychologist, hindi mo naman kontrolado ang panaginip mo. Oo. Nag-work ang utak kahit natutulog ka, pero hindi mo kontrolado ang panaginip. Oo. So, okay. Ay, ganun pala. Ganon siya. Hindi, parang pina-realize niya lang sa'yo na kahit ganito ako pa rin ang pipiliin ko. Kaya kita mo yung mic. Hawakan mo yan, para habang nagsasalita ka. Naririnig ko yung kabila, baka sabihin batang hina naman ng isa papulong. Nakakatawa naman yung panaginip mo, nakakatuwa. Yun nga, tapos usapan nga namin, 8:30, aalis na. So nag-alarm ako mga kamamaw ng 6:30. 6:30 ako nag-alarm. So nagtataka ako nung ginising niya ako, syempre ba ako nagad ako eh. Dahil nga, alam ko late na eh. Hinahanap yung cellphone ko, di ko alam ba't nadaganan ko. Yun ang iniisip ko, paano ko nadaganan ng cellphone ko. Nung natulog ako, nandun siya sa may box. Iniisip ko naman, baka ako nandun ba't nadaganan ko, baka ako gumising na si Jacob, naglalaro kanina. Nahawakan niya, nailagay niya doon sa ko. Pero wala naman si Jacob, tulog pa. Hindi, kasi yun. Nag-alarm yung cellphone niya, hindi niya pala natatandaan. Nag-alarm na yung cellphone niya, hindi pa siya nagigising. Kaming dalawa ni Bless ang nabubulabog. So ngayon, binigay ko sa kanya yung cellphone niya. Akala ko naman magigising na siya, hindi pa rin pala gumising. Hindi ako nagising. So yun palang istorya, bakit
nagtataka ako ba't sino lumapit sa akin para ilagay yung cellphone. Ay, ayoko naman. Posible na makakabuting ko yun. So yung pala nangyari, kinuha pala nila yung cellphone nung tumunog. Ayoko naman siyang gisingin kasi magdadrive. Sabi ko, di bali ng medyo late, at least ang mood niya okay dahil... Tsaka may migraine ako, di ba? 2 araw ako na Kaya migraine. hinayaan ko na siyang mag-extend sa pagtulog. At kasi si Jacob, natutulog pa rin kanina. So, hinayaan ko muna silang dalawa. Kasi pag nagising na sila, hindi na ako makakagalaw. Yeah. So in Hindi short, na ako makakapag-ayos. late kami. Pero hindi naman, late kami ng alis. Oo. Pero Pero yung Tyrell mo siya hanggang 9 pa naman siya. So, ang dating natin doon, sabihin natin kung mag-stop over tayo after ng 2 oras, siguro by 4:30, kasi 3:48 nakalagay dito eh. Nandun na tayo. So, mga mga 4:30 kasama na yung break time natin. Kasi isang beses lang kami magbe-break para magpagas. Kasi kailangan talaga eh. Kahit sabihin mo kalahati ito at malapit na tayo, magpapagas pa rin para at least di mo kasi masasabi mga kamama, may times dito na pag inano ka ng mapa, hindi mo kabisado yung lugar. Pag inano ng mapa, minsan dadaling ka doon sa looban. Eh ang problema kung walang gasolinahan doon tayo problema. Oo, tama. Kaya diskarte ko, pag kalahati na tong ko, nakakita na ng gasolina o kahit hindi pa kalahati ng natin, igagasolinahan ko na. Kasi hindi natin alam yung susunod na hihintuan natin kung di bali sana kung malayo yung kabisado mo, gasolinahan. no? Oo, tama. Daan, hindi yung hanap ka ng hanap kung Oo. saan hanggang sa naubos na yung gas mo na ano ka pa, na Pero stranded ka pa sa before, nagpunta na kasi kami Drameler, kasama ko sila, yung shoutout kay Sammy, shoutout kay Ate Joanna, tapos kay Arnold Nario, ay shoutout sa inyo. Kami yung nag-long drive kami nung wala pa sila misis dito. Nandun pa kami, magkakasama pa kami sa isang bahay. Napag-drive namin, nagpunta rin kami ng van. Na rin kami, nag-long drive na kami before. Natatanda ko kasi nung time na umalis kami, alas 6 ng umaga, ako yung nag-drive noon papuntang Drumheller. Kaya tanda ko, hindi kami dadaan dun sa nadaanan namin parang way back 2 years ago, no? Nung nagpunta tayo sa Calgary. Ang dinaanan namin sa may looban, yung talagang, ano tawag na, hill ba tawag doon? Oo, Ayun. Talagang ang taas nun, mga kamamo, grabe, nakakatakot yung hindi mo makakalimutan. Oo. Alam mo yung parang Tapos ano mahulog pa sa naman bangin. to, ako kinakabahan ako, kapag iba yung driver na nagda-drive, ako okay lang talaga ako sa mga ganun. Kinakabahan lang ako dahil kinakabahan siya. Kasi tarantahin pa naman to pag nagda-drive. Tapos makukulit pa yung dalawang Dalawang aso, nagtatahulan yun. Tatandaan ko, nagtatahulan sila. Grabe. Tapos parang one way lang no? Oo, one way lang siya. Tapos, yung time na paakyat kami, is pababa yung mga 10-wheeler truck. Walang harang yung Eh, ang problema pa, yung pagkakapwesto namin, doon kami sa may gilid nun, bangin na. Oo. Okay lang sana nasa may loob kay. Kasi yung lane namin, pahulog ng bangin. Eh, syempre, mataas ng truck, hindi mo maano yung... Akala mo, silipin mo, baka bangin na yung hindi mo kasi masasabi, di ba? Tsaka, hindi naman talaga tayo professional na driver talaga na patak sa sa mga driving. Tayo tamang lang tayo eh. Marunong tayo mag-drive, pero hindi tayo magaling mag-drive yun. So, ayan ngayon, medyo malamig-lamig ang panahon ngayon dahil itong aircon natin hinaan natin konti at baka yung nasa likod, nako, sana makatulog. Paiyak-iyak kaya medyo nahihinto-hinto. Hindi kaya siyang umiiyak kasi nag-stop yung pinapanood niyang Miss Rachel. Kaya, salamat kay Miss Rachel. Ang Salamat laking kay Miss tulong. Rachel. Tahimik ang bata. Tsaka hindi yung niya, pacifier niya, nahulog kasi. nahulog. Kaya umiiyak siya. Pero tahimik naman so far. Ngayon, Pero pala tapos tanong ko lang sa'yo. Ayun, so ngayon, napagbigyan na natin nasin talaga tumakamamo. Kaya tayo nag-long drive. Para sa kanya talaga to. sino ba sa akin? Oo, sa'yo. Dahil sa nga akin? ako, nakarating na ako dun eh. Oo. Eh siya kasi, ilang taon na siya dito sa Canada. Hindi pa niya napasyalan yung Tyrell Museum. Maganda doon, maganda. Ako naman, kaya kung ginugusto, hindi naman big deal sa akin kung makarating ako doon ng hindi. Ang hinahabol ko kasi yung kay Jacob. Diba? Experience. Oo, gusto ko yung nakaka-capture namin yung every moment dahil syempre minsan lang maging bata ang bata. Ayoko naman na paglaki niya, alam mo yun, hindi siya makarelate sa excuse me, hindi siya makarelate sa usapan ng mga classmates niya or friends niya na ganyan siya, wala siyang experience. So
sa may museum, kasi yung Tyrell Museum, parang ano yung kala mo, dinosaur. Ano yun eh. So may mga species doon na talagang, ano ba tawag doon? Talagang mga nabuhay, yung tawag doon, mga talagang, ano ba tawag Yung doon? dinosaurs, Hindi, yung ibig sabihin, may mga species na buto doon, na talagang mga literal. fossil. Mga fossil na literal na talaga na, ano, na nabuhay talaga. Kasi di Mga naman natin masasabi kung dinosaur na nandun yung mga buto doon is talagang legit or something na gano'n. Pero may mga ano doon na fossil doon na talagang nabuhay talaga, mga creatures talaga siya. And then, ang maganda pa dyan mga kamamo, ay bibigyan ko kayo ng konting trivia, di ba? May maliit na parang ano doon, nakalansay, galing sa Pilipinas. Talaga? Oo, ayan mamaya papakita natin sa inyo. Hahanapin ko yung makikita mo yun dun sa ano, yun ang natatandaan ko eh. Pero syempre, di ko nababagitin kung ano yun. Abangan nyo na lang para pati itong kasama natin is ma-amaze Galing din. naman nun. Oo. Ano kayang ano yun? Ano kayang klase ng hayop yun na ano, naligaw na Oo. hayop sa Pilipinas? Tsaka ito yung part ng ano ng Tyrell Museum. Ito yung para kumbaga bay, hindi naman sa lahat ng lugar is makakakita ka ng ganitong klaseng ano, yung museo. Talagang malaking museo yan, talagang masusulit yung ano, yung pupunta. Feeling ko nga parang yung small museum lang, pero sa kinukwento nila mukhang malaki. Oo. Tingnan natin. Hindi, tsaka yung ano, tag dito, yung nabanggit din ni Kuya Alex kasi madalas din sila ano, shoutout kay Kuya Alex. Ngayon may package din ano daw. Dati medyo mura daw ang ticket, di ko na matandaan eh. Ngayon, abot na naman, kaya naman, abot budget naman yung ano, yung entrance fee, which is parang nabanggit ni Kuya Alex is $90 for family. For family Na yan, parang family pack na yan, parang gano'n. So $90 ang Package na. ano niya, ang ticket niya o entrance fee para makapasok sa loob. Yeah, so ayan mga mama, tuloy-tuloy muna natin ang driving natin at Yeah. Parang siguro mga nasa, kasi kanina nakita ko yung ano yung sign pero baka 17 kilometers pa or 16 kilometers para makarating na tayo ng Rosetown. So, doon sa mga taga Pilipinas, Rosetown yung next city na eh. So, medyo malayo-layo pa, mga 16 ano pa. So, drive daw muna siya. Sige na, bye. saan na ba tayo? Rosetown. Parang pili ko mga kamama, sobrang tagal ko hindi nakapag long drive. Pili ko, dalawang oras ako nagdadrive. Nasa ano. Dati yung pakaramdam na pag 30 minutes ay mapagis lang ang Rosetown, ganda ko lang. Yeah. Ngayon, feeling ko, kanina pa ako nagdadrive. Parang pumapalo siya na 1 oras pa lang tayo nagdadrive. Ayan, Tama, 1:47 eh. 1 hour pa lang tayo nagdadrive. Pero feeling ko 2 oras na. Ganun na siya Sa kaano. Rosetown na tayo. Kaya Rosetown na tayo. Meron pa tayong 3.5 hours mga kamama bago makarating. Dito pa tayo dito? O sa susunod na lang? Kindersley ba kasunod? Oo, Kindersley. So, Kahit sa Kindersley na lang. Kasi, Kaya ano pa naman ang gasolina eh. Hindi, tsaka tulog yung isa, nakatulog. Oo. Ay, hindi, hinto mo pa din kasi kukunin ko yung cellphone. I see. Tsaka So, i-check ko siya ulit kasi mahirap na baka mamaya ang bata, di ba? Park muna tayo dito sa, Park sa muna gasolina. tayo. Ayan ang maliit na Rosetown. Ayan, Napakaliit na city na ito mga Rosetown. kamama. Yung halos Sobrang liit lang. yung ibang tropa natin dito sila nakatira dati, tapos lumipat lang sila sa Saskatoon. Kung gusto mo talaga mga kamama at feel mo talaga yung tahimik na ano. Kasi kadalasan pag galing ka sa Pilipinas, pag nag-apply ka ng Canada, Di, ayun Tim Hortons. oo. Pag nag-apply ka ng Canada, automatic minsan ang mga nababagsakan mo, kahit swerte-swerte ko pa ka sa Saskatoon ako, medyo nandun na lahat. Ito kasi maliit na city lang to, so automatic talaga. May mga times na pagpupunta ka sa mga hospital or mga talagang kailangan mong anuhin is nag-ano ka. Ayan, mag-stop over muna tayo sa Tim Hortons. Pero dito muna tayo sa ano, Okay. sa gasolinahan. Magpagas na rin ako siguro. Napagas ka na ulit? Try ko lang yung 10 para secure. Let's go! Okay. Dito muna tayo sa Rosetown. Nagtanong-tanong din ako kasi di naman natin kabisado itong pupuntahan natin. Bali ang susunod na ano natin, dadaanan nating small city is yung Kindersley. So ayan, sabi niya Kindersley, so around 45 minutes mga kamamaw bago tayo makarating doon. Baka doon na lang ako magpagasolina dahil yung gauge natin is
Ayan o. Nabawasan pa lang siya ng isang guhit. So, ano pa siya? Kaya pa. Ayan, kaya pa. Kaya in-advise niya. Maganda ka sa Alberta na daw ako. Pero para sigurado mga kamamaw, doon na ako doon na ako magpapagas. Ayan, nagbaon ako ng ano. Yan yung mga discarding mga tipid mga kamamaw. Kaysa gadadaanan, mabibili ka. Di sa panggas na lang natin tsaka sa mga pang-entrance. Doon na lang natin gamitin yung budget natin. Tara mga kamamaw, kain tayo. Yan, nag-share lang mami niya para siguradong pag ano namin, diretso biyahe na uli. So ayun, yung forma ni Jacob, formadong formado eh. Oh. Papasyal ka, papasyal. Ay mga kamamo, Rose Town. Ayan. Ano pa rin siya ng under pa rin siya ng Saskatchewan. Ayan, Rose Town tayo. Mga kamamo, dito na tayo sa Kindersley na tayo. So meron pa tayong 2 hours and 40 minutes bago tayo makarating sa Tyrrell Museum. So ngayon ipupultang ko na muna yung sasakyan para dire-diretso na tayong biyahe. Mga kamamo, naabot pa tayo sa laki. Pag ito inabot, bukas pa tayo makakarating ng kasi sakop niya mga kamamo yung parang isang buong linya ng hindi ka makaka ang bagal niya mga kamamo. Oh, di ba? Sakop niya yung kalahati ng kalsada eh. Good luck sa atin. May mas malalaki pa dyan mga kamama, lalo yung ginagamit na pang winter. Oo. Talagang alam mo na. Pero makikita mo pinipilit niyang gumilid na yun eh. Kasi yung gulong niya nandun na sa pinaka-edge. Ano niya yung ginagawa niya para at least maka-overtake ka. Kasi alam niya may mga sasakyan sa niya. Kailangan maka-overtake ng kotse na to kasi kung hindi overtake to, ako yung mabibitin. Hindi naman po pwede mag-overtake. Naka sa solid lane tayo. Ayan o. Baka biglang overtake ko to bigla. Para tayong may hatid na Parang may precision eh. Yung pala mga kamamaw, shoutout pala kay Jean tsaka kay Elisa Rachensa. Yan, happy anniversary pala sa inyo. Thanks naman. Happy anniversary. Siyempre, dapat talaga yung mga solitong nanonood ng kamamaw vlog hindi mo makakalimutan yan. Happy anniversary sa inyo. Sa Alberta na tayo sa wakas. Nakalabas din tayo ng Saskatchewan. Ayan o, plain pa din pero mamaya puro pabundok pero 2 hours pa mamamaw. 2 hours pa. Ako na yung naiinip dahil ang tagal-tagal din natin hindi kasi nag-long drive. Ayan. Parang hindi na ako sanay sa biyahe na feeling ko kanina pa ako nagta-drive. Not like dati na yung mga gantong 4 hours na parang wala lang eh. Mga time na medyo mahilig pa tayong maglalayo ngayon kasi taon din ang inaabot bago tayo naglayo ulit lumabas. Ang last na labas natin, nagpunta tayong Alberta 2023 pa. Nung nilaban ulit si Legend. Kaya parang iba yung pakaramdam ko eh. Actually, naantok na nga ako eh. Kaso wala ba tayo katulong mag-drive pa. Sabi ko, drive ko na eh. Mahirap eh. Diretsong heaven. Sama tayong bata eh. Diretsong heaven, hindi naman. Kaya ko na mag-drive, kaya lang ayaw niya talaga. Tsaka may mga nakasalubong kayo mga kamamo na yung mga oversize na may mga karga. Yung mga yung mga karga nila, mga tulay pa na bakal. Pag hindi ka alerto, talaga tatamaan ka kasi yung kakainin ng mga oversize, minsan kain yung kalahati ng linya mo eh. So kailangan mong gumilit dito
Siyempre kung nasa mabilis kang takbo, tapos hindi mo na malayan, bibigla kang gigilid. Kasi parang ang dating kasi pag gumilid ka dito, kaprasong gilid mo na, nandito ka sa ano eh. Malalaglag ka na sa... Akala mo ano eh, yung mga 10-wheeler Oo. truck ba yun na mang bit-bit yung mga, alam mo, akala mo, Sa mga bahay pa eh. akala mo bit-bit na yung Oo. buong bridge ng ano eh, no? Naantok ako eh, kaya sabi ko tara, vlog muna para ano. Hindi nakakaantok. Ako din inaantok, kaya lang ayoko siyang Tapos wala pa tulugan. kaming sounds kasi nga yung ugong nung ano, yung ugong ng Yung hangin hangin. kasi malakas yung hangin. Hindi namin marinig masyado yung dyan namin. Kaya sabi ko tara, vlog muna tayo para kahit pa Magising-gising. gising. Pero sa ngayon mga pag nakita nyo, ay pakita ni Macy's, kapatagan pa rin naman. Ayan. Okay, kapatagan pa rin ng Ganun pa rin siya. nakita natin dyan. Pero mamaya, mga Medyo gaganda-ganda na. Pero kung gaganda na siyempre, yan. kung lalayo ka pa ng konti, papuntang Calgary, medyo Yes. magaganda ka na yan. Kaya lang drumheller lang tayo for now. So next year na lang yung mga talagang Sa next year, Calgary. baka ano na, lahata na. Oo. Kaya sabi ko kay Mrs., gawa tayo ng alkansya, ipon-ipon tayo para kung sakali. Mag-aalat kami ng... Maglo-long trip tayo next year. Siyempre, arkila na tayo sasakayin doon dahil hindi naman tayo kasya sa gamit natin at Oo. may kasama pa tayong dalawang alaga natin. Isasama din namin yung dalawang alaga kasi Oo. nakakaawa. Tsaka siyempre walang pag-iiwan eh. Nung kanina si Legend, nung paalis kami, kala mo, iaapihin, Oo. no? Nagpapapi ice, kala mo, aapan ko Pero malaki na yung mga kamama, ang laki na ng pinagbago nila mula Talaga. nung madalas ko silang nilalabas. Natututo din ako dun sa mga alaga natin. So ngayon, kahit pa paano eh, kahit na anong lakad natin minsan, kahit makasalubong yung tao, kasi before, nilalayo ko ng konti eh. Kasi syempre sa sobrang tagal din nila hindi nakalabas. So ngayon kaya naman nila na ano na parang alam na nila pag tao, dead man na lang sila, hindi na sila magtatahol or something na gano'n. Okay na sila eh. Medyo na-workout na rin when it comes dun sa mga aso, konti na lang. Si Legend okay na, si Hera na lang. Konti na lang sabi ko sa kanya para sa kanila naman to dahil kung mape-perfect nila eh, masarap yung pakaramdam kasi tulong din nila sa akin yun kasi mabibigyan nila ako ng dagdag confident na every time na iuwak natin yung mga alaga natin is confident tayo na kahit may makasalubong. Tsaka kahit ano, nakakaawa pag palagi lang silang sa Oo. loob. Nakakaawa din Hindi yung aalis na tapos sila nandun na naman sa loob. Nakakaawa din pag ikaw yung ano. Hindi yung katulad ko na rin nung anong tawag dito, nung Canada Day. Nung Canada Day, may mga aso dun eh. Siyempre, naalala namin ni Bless yung dalawa. Sabi ko sana na... Tsaka yung pakita mo din naman. Dahil mga kamama yung kalsada natin, may times na salubungan, may times na dalawa yung lane natin, isa yung Oo. lane ng kabila. Pero may mga daan din dito na katulad yun na experience natin. Di ko, if I'm not mistaken, pa Winnipeg, no? O kaya pa Regina, o kaya Winnipeg. Kabila sa kabilang kalsada yung ano, yung kalsada ano, kaya wala kang makitang salubong dito. Eh dito talaga kailangan dapat ano ka, gising ang utak mo. Katulad yan, may nakasalubong ka tayong oversize eh. Parang na-oversize din yung puso ko kanina na ano eh. Alam mo yung mga biglang gano'n, tapos biglang sa malayo, akala mo arko lang eh. Akala ko arko, Oo. dadaan kami sa arko. Pag tingin ko, nakasakay pala sa ano. Parang konting mali mo lang pag binilisan mo pa yun at diniretso mo yung ano mo, ano na, final destination ng dating mo. Siyempre, nakakaano rin doon sa driver kasi hindi rin naman niya kasalanan Oo. din sa kabilang driver, di ba? Baka mamaya biglang mapaano siya dahil siyempre iiwas yun dahil natatama ako. correct. Nakakaano rin na siyempre ayoko namang naka-istorbo tayo. Alam mo yung gano'n na dapat maging ano, maging alerto tsaka Oo, maging kailangan lang. responsable ka sa pag-drive. Dito kasi ano eh, no, kanina puro pang farm na tractor, puro ganun yung mga Kaya medyo nakalabas na tayo, wala na masyadong Oo. ano. Tapos yung huli nga, yun nga, yung parang pang ano na eh, yung parang buong tulay na yung dala-dala niya eh. Yun. So, ayun. Kaya ito, hindi ko rin siya matulugan. Inaantok daw siya, ako din inaantok. Hindi ko naman, ano to, pulis, nagtatago. Ayan to, try tayo mamaya baka may makita tayo magagandang view. Oo. Pakita ko sa inyo mga kamama. Ayun, hindi ko siya matulugan dahil kailangan gising ng diwa na ito, kundi baka kung saan kami magdiretso na kami sa baba na ito eh. Yung mga kamama, nakita niyo sa may gilid, may ano dyan eh. Para mga treadmill. Ayan. Treadmill ba tawag doon? Windmill? Treadmill tuloy, windmill. Sorry mga kamama. Ako'y naantok. May windmill ka makikita dyan, ayan. 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 Dumaan na kami sa ano,
kung kumaliwa kami, diyan kami mapupunta doon sa may bundok na experience namin dati. Pero ngayon ito, nakadiretso tayo sa may Hana. Ayan. So dito na tayo dumaan sa Hana kasi sabi ni Denmark dati, daan ka sa may Hana para hindi na kayo makadaan doon sa sa pagsubok. Yun, doon yung medyo doon, matindi ang kalsada doon mga kamama. Buti na lang nakadiretso tayo dito. So, yung mga kamama, meron na lang tayong 1 hour and 5 minutes. Yan, malapit na tayo. Malapit na rin mga yung binti ko. Medyo actually talagang yan eh. Nanibago ko. Nanibago tayo. Ay mga baka, ayun, napakita mo sa kanila. Ang lulusog ng mga baka dito mga kamamaw eh. Sa Pilipinas, akala may mga sakit eh. Tsaka yung balahibo nila, makikita mo talagang alam mo yung white o makintab. Talaga parang alam mo, masasarap yung kinakain eh. Isipin mo, pare-parehas na naman ng damo kinakain nila, di ba? Yung baka natin. Baka din sa weather din kasi, pwede rin sa weather eh. Pero syempre, mainit rin naman dito eh. Di ba? Pero siguro dahil sa weather, hindi natin alam o. Syempre, imported na yan eh. Na karne yan eh. Sa atin, mga Tagalog lang eh, di ba? Parang baga native eh. Kanina kasi nagkakwento kami, ano sinabi mo? Ano sinabi ko? Sabi ko, naiinip lang kami. Hindi, tsaka yung laki ng lupa. Oo, yun, ang laki ng lupa ng Canada na nakakapagod. Oo. Kailangan ng maraming tao dito Oo. eh, no? Pero Canada kasi ang pangalawa sa Pinakamalaki malaking sa buong mundo. sa buong mundo. So, kaya sila ang Canada. Noong nakakala ko, China pinakamalaki talaga eh. Tapos Russia. syempre, Russia pala, Russia. Hindi, Russia, China, di ba? Hindi, magkaiba yun. Ibig sabihin, ano yung mas malaki, Russia? Russia. O Russia, China? Russia, Canada. Oo, pero dati ang pagkakalam ko, Russia, China. And then, syempre, medyo nag-research Baka si sabihin. Kamamaw. Number 2 talaga. And paano ko sa inyo? Number 2 po ang Canada sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. Pero i-correct nyo kami kasi baka sabihin nyo para naman tong Hindi, pero okay yun. Positive yun yung sinabi kong yun. Kasi alam ko talaga, Sinabi ko lang sa inyo yung pagkakaintindi ko dati sa pagkakaalam ko. And then eventually nagpasa nga ako. Canada ang pangalawa. Oh, hindi ibig ko sabihin kanina kasi 'di ba sabi mo China, tapos kinurek kita Russia. Oo. Baka sabihin nung mga viewers mo, o isa pa tong Hindi, nag-suggest hindi. ulit. Russia, China ang pagkakaano ko. Russia, China. Yeah, Russia. Tapos ayun, America. So Ayun, ito, North America itong yung Canada. Oo, sobrang lawak niya. Diyos ko, parang ilang barangay na pwedeng isalpak dito Kasi eh, tatlo no? yan. Tatlo yung under ng North America. Yung US, yung Mexico, tsaka Canada. Ayan, mga kamamaw. South. Di ba? May panibago kayong manano sa akin eh. So yung number 1 na pinagkukunan talaga ng mga produkto or kahit anong transaksyon ng Canada is nanggagaling talaga sa US. So ganun din naman, same thing din naman sa US. Yung ginagamit nila is yung galing din sa Canada. So ganun sila. Parang kumbaga sa angkatan ng ng mga produkto, silang dalawa talaga yung kumbaga mag-friendship. So yun nga, syempre nangyayari ngayon, napalitan nyo yung about kay Trump, di ba? So nagiging naging malaking issue talaga na yung when it comes sa mga Mas updated to sa akin sa kasi madalas mahilig tayo mag-vlog, di ba? So yun, ko yung Canada tsaka talaga is kumbaga ba sa lahat ng bansa ang mag-best friend talaga. Canada at tsaka ang USA, mga kamamaw. Ito po si Kuya Kim, matanlawin. Ang layo ng connection ko. Alam ko si Kuya Kim puro sa hayop eh. Ay, matanlawin eh. Ang iba yung ang layo ng connection niya eh. Pero okay na. Pag-connectin nyo na lang mga kamamaw, kayo na bahala. Kunik-kunikin niya na lang. Say hi! Mga kamamaw, lapit-lapit na tayo, 5 minutes na lang from Tyler Museum. Pero eto muna, buminto muna kami. Hindi natin pwedeng yun ang pagkakataon na yun eh. Ang ganda ng paligid, ang ganda. At eto na kami mga kamamaw, oh. Yan oh, welcome to Drumheller. Oh, di ba? Ganda. Oh, nako. Nanakit
Bigat ang legs ni Kamamaw. Ayan oh. Sana all. Ay, grabe. Oh. Ganda dito mga Kamamaw. Mga Kamamaw, baka kasi nakukonfuse kayo. Drumheller akong drumheller. Ang balak namin puntahan bukas ay ito, dahil lang. Yan, yung mga ganyang itsura. Pupunta tayo bukas doon sa Hudos sa Tampalan. Tanong na lang din natin sa mga nandito after nung ano natin sa hotel, doon tayo magtanong. Ito Tyrell Museum pala nakalagay pero we'll see mga Kamamaw. Medyo na ano ako, nako-confuse ako malalaman din natin yan. Tyrell Museum. Nasaan ang parking area? Ay, sorry. Wrong way. Akala daw niya ano. Akala mo naligaw kami. Akala daw niya desierto lang napunta namin kasi nakatago yung building.